natin ang ating Panginoon Diyos ay nararamdaman natin ngayon mula noon hanggang ngayon po nandito tayo sa bagong lugar na ibinigay niyo po sa atin. Kaya naman, nandun yung kagalakan natin na purihin ang ating Panginoon Diyos sa ating mga awitan. Amen? Hallelujah. Let's go ahead and worship today, Panginoon Diyos. At Panginoon Diyos, ang aming mga puso, we humble ourselves to God. Diyos, ito, Panginoon Diyos, lahat ng bagay na natin, ito ang pinag-uwi sa amin. Salamat po. Hallelujah. Jesus. We worship you. Hallelujah po natin, Panginoon Diyos. Sa buhay ko'y lagi mo lang narito, dahil sa
Magpakailanman, O Diyos, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian. Diyos, nakila ang iyong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Ipapasalamat po kami, O Diyos. Ipapasalamat po kami sa iyong kaluwalhatian. And Lord, we thank you for this day, O Lord. We thank you for this day that you have given to us. We thank you, O Lord, na alam po namin na ikaw yung Diyos na mararanasan ng bawat isa na nandito sa bulwagan ito. Lord, we pray that you pour out your Spirit, your presence, O Lord. And Lord, we pray for wisdom and knowledge, O Lord. Nang sa gayon, sa lahat ng mga salita mong aming mapapakinggan sa umagang ito, ay hindi lamang pumasok sa aming mga talinga, kundi sa aming mga isipan at bumaba sa aming mga puso, O Lord. We pray for your revelation in this morning, O Lord. And Lord, we pray na ikaw po yung maitaas yung mga salita mo lamang ang mapakinggan ng bawat isa, O Lord. Patuloy ka namin pinupuri sa iyong mga salita, sa iyong mga gawa, O Diyos. And Lord, give us the heart na nag-aapoy, O Lord, to have the desire to listen to your words, to serve you, O Lord, to glorify you in our lives, O Lord. Lord, give me your Spirit, O Lord, this time, O Lord. Hindi ko yung mga salita ko, yung lalabas sa aking mga bibig, O Lord. Maging daluyan mo lamang na yung mga salita na yung presensya, O Lord. Sa umagang ito, Lord God, nagpapasalamat po kami dahil magkakaroon ng katagumpayan ang lahat na yung gawain sa umagang ito. And we pray, O Lord, na ikaw yung patuloy na maging sentro ng bawat isang nandito. At ikaw, O Diyos, ang maitaas ng bawat isa, Lord God. Ibibigay namin lahat, O Lord, yung pinaka-the best to glorify you. And Lord, alam po namin, ito po yung karapat-dapat. Karapat-dapat para sa iyo, O Diyos. Lord, patuloy ka namin tinataas, sinasamba sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, purihin ang iyong ngalan. In Jesus' name, in Jesus' name. Everybody says, Amen! Amen. Good morning, everyone! Ayan, welcome po sa Wisdom Church Syudad. Ayan, nandito na po tayo sa ating bagong bahay sambahan. And, ayan po, maaga pa lang, ang dami na natin, no? Praise God. So, palakpakan po muna ng... So, ang devotion pa natin sa umagang ito is nasa Exodus chapter 4, verse 18 and 31. Ngayon sa devotion ko po, English na lang. Ang title po sa devotion ko this morning is Obedience on the Way. Kilala naman po natin si Moses, di ba? Narinig niyo na po yung story ni Moses. So, nakarinig ka. Kung hindi ka pa po na mabasa sa Bible, mas mabuti kong mabasa sa Bible. Pero alam po nung bata ako, naalala ko, favorite ko rin po yung movie ni Moses. Diba? Kung naalala na po yung nangyari kay Moses, yung pumunta siya sa Pharaoh. Pero dito po sa pag-uusapan natin, is yung pagpunta ni Moses sa Egypt. Yung pag-follow niya sa pinapagawa sa kanya ni Lord. Ayan o. So, may tatlong puntos na pong nireveal sa akin ang Panginoon sa umagang ito for my devotion. Hindi ko na po mabasahin yung chapter or yung verse. Pero, sisimulan ko po sa point number 1 ko po. Which is, God calls us to obey even when the future is uncertain or hindi sigurado. O hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Kasi dito sinasabi sa verse 18, English na pero babasahin ko. Then Moses went back to Jethro, his father-in-law, and said to him, "Let me return to my own people in Egypt to see if any of them are still alive." Jethro said, "Go, and I wish you well." Now,
said to Moses and Aaron, "Go back to Egypt, for all those who wanted to kill you are dead." So Moses took his wife and sons, put them on donkey, and started back to Egypt, and he took the staff of God in his hand. Dito mababasa talaga natin, nakikita natin that Moses did not know what awaited him in Egypt. Diba? Pero, sumunod pa rin siya. Ganun din dapat tayo. Diba? Kung ihahalin tulad natin sa pagdi-disciple or pag-share ng word ni God, hindi natin sigurado kung i-reject tayo ng mga tao or kung anong magiging response nila kapag nag-share tayo ng word ni God. Pero ang mas maganda is yung sumunod tayo kung anong pinapagawa ng ating Panginoon o kung ano man yan. Sa kung ano man yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Para lang yung bagay na sinasabi mong ayaw mo, pero gagawin mo naman. Ayaw ko nang kumain. Busog na ako eh. Pero kumakain ka pa rin. Kasi masarap. Kidding aside. So, ayun po, no? Nandun pa rin yung pag-uwi natin. Kaya hindi natin sigurado kung mapapahamak pa tayo. Anong mangyayari sa atin. Pero ang importante dito is nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kasi alam natin na kasama natin ang ating Panginoon. Saan man tayo magpunta, ano man ginagawa natin. Kaya sabi nga, di ba? Apart from Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa. So, anong dapat natin gawin kapag natatakot tayo? Kapag hindi tayo sigurado? Sino ba nakakaalam ang future niya dito? Di ba wala? Kahit na bukas, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. Pero patuloy tayo. Patuloy tayo sa buhay. Ganun din tayo sa buhay natin with God. Hindi man natin alam kung ano yung magiging future natin. But we obey sa mga pinapagawa niya. We still follow. Kasi ang sigurado tayo dito is na nakasama natin ang ating Panginoon. Katulad ni Moses. Diba? Ang dami nga lang rason eh. Kasi ganito eh. Hindi ko kaya, Lord. Paano kapag hindi sila nakikinig, hindi sila naniwala, Lord? But still, pumunta pa rin siya sa Egypt. Diba? Sinunod pa rin niya ang Diyos kahit hindi siya sigurado. So, ang number 2 point ko naman po dito is God cares about both our mission and obedience. Sabi dito sa verse 20 and 24, At a launching place on the way, the Lord met Moses and was about to kill him. But Zipporah took a flint knife, cut off her son's foreskin, and touched Moses' feet with it. Narinig niyo po, pinalo pa ng Panginoon na patayin si Moses. Bakit? Kasi nag-obey si Moses, pero it's unfinished. Di ba? Because of unfinished act of obedience. Kasi dito, nais na Panginoon, inutos na Panginoon, kasi hindi na sinunod, yung tuliin yung anak niya. Hindi pa rin sinabi ni Moses. Kung tayo, sa tingin natin, serving sa church is enough. May ministry ka, manakakanta ka, nagmamarsha tayo, nag-media, hindi pa rin tayo accepted to disciple. Kasi yan yung main purpose natin eh. Diba? Is to win souls and make disciples. Hindi porket nagsiserve tayo sa Lord na ginagawa tayo is that's enough. Kasi ang importante dito is to multiply. To share the good news. Ipamahagi natin sa mga tao hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Diba? Kasi yun yung vision natin eh. And we should obey. Kung tayo minsan may ginagawa tayo, sinisimulan natin pero hindi natin natatapos. Pero si God, seryoso siya. He's serious about in terms of holiness. Sa pagdating sa mga pinapagawa niya sa atin, seryoso ang ating Panginoon. Si Moses nga nang pinili, kinagpapang patayin. Tayo pa kaya? Kasi totoo lang, hindi naman pinagbabawal sa atin eh. Kung si Moses, alam niya kung makakaharap na is yung Pharaoh, which is ang Pharaoh is may kawal.
on, we should trust God. Always have faith in God. Kasi hindi naman tayo papapayaan ng Panginoon. Kasi sabi nga dito sa point number 3 ko din, God reveals His heart for His people. Kung mababasa natin dito sa last part, verse 31, and they believed, and when they heard that the Lord was concerned about them and had saved Israel, they bowed down and worship. Alam niyo ba, hindi po hindi nakikita. Nakikita ng Panginoon lahat ng suffering natin. Nakikita ng Panginoon yung mga galing natin, naririnig niya yung mga iyak nyo kapag nag-pray kayo, naririnig niya yung mga prayer natin. Hindi naman madali kapag nag-obey tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo exempted, even though we are already Christians. Mas marami pa ang kaya sa mararanasan natin kapag nandun meron na tayong relationship with God. Kasi nung nag-umpisa ako mag-Christian, alam niyo po, sa province namin, is maano talaga yung mga tao sa... Hindi ko makapagkita nila. So, ako po kasi noon sa Catholic, nagkakwar ako, kumakanta ako, pero alam niyo po yung may kulang? Kumakanta lang ako, kasi gusto kong sumama. Gusto kong sumama sa mga kaedad ko, tapos I enjoy, minsan nagsiswimming, minsan nagbabangin kami doon sa initirhan na pare, nakikikain lang. Tapos sabi ko pa doon, may nag-i-invite sa akin, sabi ko, itaga niyo sa bato, hindi ako papasok dyan sa unang yan, hindi ako mag-aanay. Kasi tawag sa akin na, alay. Oo, kasi kaya mag-worship tayo, diba? Kasi napasaya tayo, mag-worship tayo sa Lord. Diba? Pero kinaan ko naman yung sinabi ko. Pero alam mo kung nakakatawa pa? Umattend ako na 3 days and 2 nights na encounter. Ganun kasi sa amin, sa mga youth. Kasi gusto ko lang tumama sa mga gawain sa bahay. Kasi tamad po ako. Kasi kasama po ako kasi ang dami gagawin sa bahay. Weekend kasi. Kasi nakakatakas na naman ako kapag may pasok. Pero yun na pala yun ba? Nagamit din yung katamaran ko. Kasi kung hindi ako tinamad, hindi ko siya nakilala. Diba? Pero alam niyo po, nandun din ako sa part, dumating din ako sa point na napaisip ako, kapag naging Christian ako naman hindi madali ang lahat. Pero yung narinig ko sabi sa akin, kapag naging Christian kayo, hindi kayo magiging exempted, mas nalo pa ka. Kasi natatakot yung enemy. Kapag nakikita nyo, mas napapalapit ka sa ating Panginoon. Nung umpisa, struggle talaga. Palagi akong nagranas, masakit na ako. Christian na ako lang, pero tinatamad ba rin mag-church? Masakit din siya ito, ito ko lang magsimba. Rinig ko pa naman yung ano ng mama ko. Umakit ka na dyan! Tapos palagi na ako nagrarason. At napunta kami sa point na lumipat kami ng bahay, walang signal, wala akong magawa kapag nauwi ako galing sa city. Alam mo yung boredom din na yun, dahil tamad pa rin ako sa bahay, umakatid na lang ako ng sa church. Gawin
sinasabi niya, anak, mag-church ka na, balik ka na sa akin. Mag-serve ka na sa akin. Medyo, medyo ano ba, medyo okay ba pakinggan na naging miserable yung buhay ko. Yung na-realize ko, kailangan pa bang mamatayan ka ng nanay? Kailangan pa bang mag-isa ka para ma-realize mo na hindi mo kaya wala? Sabi ko, Lord, ang hirap kasi. Ang hirap na pinapagawa ko, tinatamad ako. Nag-enjoy ako sa world. Natuto akong magmura. Natuto akong... Pero hindi naman ako nagkakaroon. Kasi ayaw ko sa mga maraming tao matulog. Yung na-realize ko talaga, Lord, ibang-iba kapag nagsiserve ako sa'yo. Ibang-iba kapag nakikinig ako sa'yo. During ko nang mag-isa na ako sa bahay, yung wala na akong kasama, nag-aaral pa ako noon. May times, kahit naman may nagsusupport sa akin, mahirap pa rin. Dumating po sa point na kumakain na ako ng Skyflex sa Nescafe Street. Sa madaling araw, hindi naman sawa lang kasi si Tito kasi matagal magpadalay. Pero kapag nandun na yung heart ko kay Lord, umiiyak ako habang kumakain. Pero hindi ako umiiyak kasi nakakaawa ko sa situation ko today. Umiiyak ako kasi masaya ako. Kasi even though naranasan ko yung experience na yun, yung during that time na yun na nagpapakain ko, masaya ako kasi alam ko, Lord, kapag sumunod ako sa'yo, kapag nagtiwala ako sa'yo, malalagpasan ko to. May kapalit ang lahat. As long as hindi ako bumitaw sa'yo kasi mag-isa na lang ako, wala akong nanay. Nandun sa probinsya, bawal tayo sa akin. Pwede ako pwede kong gawin yung mga makatutong bagay. Pwede kong piliin yan, lalong-lalo na sa edad ko as college. Pero sabi ko, imagine ko kapag yung buhay na wala ang Panginoon, kapag ang buhay na hindi ako sumunod sa Kanya, alam ko mapapahamak ako. And praise God kasi nakatapos ako ng pag-aaral, nakakapag-serve ako sa Kanya. And gusto kong ipagpatuloy yun, kaya tayo din, ipagpatuloy natin. Kasi kung hindi ako produkto ng grace ni Lord, wala ako dito ngayon. Wala ako sa harapan mo. Masarap mag-obey kay Lord. Hindi man tayo sigurado sa kung anong mangyayari in the future. Ang sigurado tayo, nandun si Lord. Hindi na tayo iiwan. Nakikita na lahat. Diba? Kung ano yung ginagawa natin, may mangyayari ba dito? May mangyayari po. Ibabalik lahat ni Lord. And i-challenge natin yung sarili natin, Lord, meron ko bang pinapagawa sa akin? Na nais mong ipagkatiwala ko sa'yo. Hindi madali. Pero magiging madali as long as nandun si Lord. Because you know what? All it takes is faith to obey. Tiwala lang. Manalangin na tayo. Let's go. We worship you. Praise you. Lord, salamat po sa kabutihan mo, Lord. Salamat sa kadakilaan ng pag-ibig, Lord, ko. Kung saan patuloy mo nire-remind sa amin, O Lord, na hindi mo kami pababayaan. Nasasamahan mo kami, Lord, at sa anuman, O Lord, yung kakaharapin ng bawat isa, Lord. Na hindi mo kami iiwan sa lahat ng pinapagawa mo sa amin, O Lord. Ikaw yung Diyos na magsasama sa amin, O Lord. Lord, mahirap man, hindi po madali. Pero alam po namin, Lord God, na ikaw yung magtatagumpay
sa lahat ng mga challenges na aming kinakaharap, Lord God. Lalong-lalo na sa mga bagay na pinapagawa niyo sa amin, O Lord. Set our hearts ablaze, O Lord. Paglapit mo yung apoy sa aming mga puso, Lord God, to have that desire to serve you and to follow you, Lord God, and to obey you, O Lord. Lord, ikaw po yung Diyos na patuloy namin maitaas sa aming mga buhay, O Lord. And give us the desire also, Lord God, na magawa yung mga bagay na yun to glorify you, Lord God. Kasi, O Lord, hindi mo kami karapat-dapat sa grace na nagkagaling sa iyo, Lord God. Pero dahil minamahal mo kami, Lord God, wala kayong pinagkain sa amin, O Lord. Increase our faith, O Lord. Na hindi man kami sigurado sa kung anong mangyayari, O Lord. Ikaw po yung Diyos na patuloy na magsasama sa amin. Ikaw po yung Diyos na patuloy na magtatagumpay sa aming mga buhay, O Lord. At salamat, O Diyos, for the calling. Dahil alam po namin na tinawag niyo kami dahil may purpose na, O Lord. At gagamitin po kami, O Lord, to expand your kingdom. To multiply, O Lord. And thank you for using us. Thank you for this opportunity, O Lord. Always remind us, O Lord, of your love, of your kindness, O Lord, of your grace, O Lord. Dahil sa ganon, nandun yung puso namin para magawa yung mga bagay na nais mong gawin namin to glorify you, O Lord. Dahil yun lang, O Diyos, yun lang yung magagawa namin. To come closer, Lord God, doon sa iyong paanan. At nais din po namin na madala yung mga kaluluwa, Lord God, sa iyong paanan. Hindi lang po kami yung makaranas ng freedom na nagagaling sa iyo, O Lord. Kundi nais din po namin na maranasan nila kung ano po yung mga bagay na pinaranas din po sa amin. Salamat, O Diyos. We thank you. We glorify you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya yung kailan, bakit nga ba tinawag ng Diyos si Moses? Ang pinakadahilan mo bakit pinadala ng Diyos si Moses, pinabalik siya si Moses doon po sa lugar ng Egypt ay para po i-rescue yung mga tao ng Diyos. Yung lahat ng mga tao na nakita ng Diyos na talagang sila ay ino-oppress ng kanilang pong enemy. At sinabi ng Diyos, dalhin mo yung staff. At si Moses, nung pumunta po doon sa Egypt, ang sabi ko sa chapter 4 ng Exodus, verse 20, so Moses took his wife and sons, put them on a donkey, and started back to Egypt. And he took the staff of God in his hand. So dala-dala ni Moses yung staff of God. Na itong staff of God, ito po ay nagsisimbolo ng divine authority na nanggagaling po sa ating pong Diyos. Authority po ito na binigay ng Panginoong Diyos. At lahat po tayo, pinapadala po tayo sa mga lugar. Katulad po dito sa Ciudad Grande. Sapagkat ang nais po ng Panginoon Diyos ay i-rescue, i-deliver lahat po ng mga tao na ino-oppress ng enemy. At alam po natin kung sino ang ating pong enemy. Dapat kilala po natin kung sino ang ating pong enemy. At ang Diyos po ay nagpadala sa bawat isa sa atin. Tinawag po tayo ng Panginoong Diyos para maging instrumento ng pagpapalaya sa lahat ng mga tao na ino-oppress ng enemy. Ano man po yung mga oppressions na ito? Karamdaman, kahirapan, wasak na relasyon. Ito po yung ginagawa ng enemy at nagpadala po siya. Nagpadala po siya ng mga tao at tayo po yun para po i-rescue ang mga tao na ino-oppress ng
po ang sinabi sa Matthew 28. At binigyan din po tayo ng Panginoong Diyos ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, siya po yung kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa ating pong Panginoong Jesus. Ang banal na Espiritu, siya po ay sumasa atin at sa bawat paghayo natin, sa bawat pagpunta natin sa mga lugar na pinagdadalhan po sa atin ng Panginoon, dadalhin po natin, dapat dala-dala po natin, dapat kasama po natin ang banal na Espiritu. And I believe, magtatagumpay po ang mga gawain na pinagagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Magtatagumpay sapagkat kasama po natin ang banal na Espiritu. So, ilang instructions lamang po. Pagdating po ng 7:45, isasara na po natin yung gate na yan para po lahat ay makapag-concentrate. Doon na po ang daan sa kabilang side. Doon po sa maliit na pintuan. And then yung lahat po ng mga tatayo ay doon. Yung magdadala po ng elements doon po sa likod. At lahat po ay ihanda yung ating po mga puso sa gagawin ng Diyos sa araw na ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil ikaw ang Diyos na nagdala po sa amin dito sa lugar ng Ciudad Grande. Ikaw po yung tumawag at yung pagkakatawag mo sa amin, talagang you are so persistent and you are so consistent. Kahit na po ang dami po namin dahilan, kahit na po ang dami po namin excuses, pero Lord, ikaw, hindi ka po tumitigil. At binigyan mo po kami ng authority, divine authority, para gawin yung pinagagawa mo po sa amin sa lugar na ito. We have the Lord Jesus Christ in us. We have the Holy Spirit in us. At lagi po namin dalangin, Panginoon, kasamahan kami ng iyong banal na Espiritu. Sa bawat natayo sa umagang ito, ikaw ang Diyos na magsangkap ng iyong kapangyarihan. Sangkapan mo sila ng iyong banal na Espiritu upang lahat ay magamit mo effectively sa bawat gawain, sa bawat assignment na pinagkatiwala mo po sa kanila. Dalangin ko ang iyong lingkod na gagamitin sa umagang ito, magpapahayag ng iyong pong makapangyarihang mga salita. Pour out, pour out, pour out, pour out your Holy Spirit upon him. Upang sa gayon, Panginoon, maibaba ang iyong pong makapangyarihang mga salita, na ito po ay malinaw, na ito po ay makakapasok sa aming pong mga puso, katulad po ng two-edged sword, na siya pong magpe-penetrate, magsasaturate sa aming pong mga puso, upang ang bawat isa makilala ka sa isang malalim na pagkakakilala. Magkaroon po kami ng lubusang pagkakakilala na ikaw ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Magbabago ng aming pong mga buhay. Makakawala, makakalaya sa oppression ng kaaway in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po that even the worship team gagamitin mo, Panginoon. Lahat sila aawit, tutugtog. Paging yung mga sasayaw, magdadala ng mga elements, Panginoon. Lahat mananalangin. Mga magdadawa, lahat gagamitin mo. Lahat tinawag mo. At sinangkapan mo na sila, Panginoon Diyos, sinangkapan mo na kami lahat, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. At magiging epektibo po kami lahat para sa iyong mga gawain. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa bawat araw, bawat gawain na pinagkatiwala mo po sa amin. Ikaw ang Diyos na mapapurihan, ikaw ang Diyos na maparangalan, ikaw ang Diyos na siya pumasamba sa lugar na ito, at ikaw ang Diyos na maitanghal sa amin pong mga buhay. Gagamitin mo ang lugar na ito, gagamitin mo, Panginoon Diyos, na maging kasangkapan ng kaligtasan sa mga magulang, sa mga estudyante. Lahat, Panginoon, ay makakakilala sa iyo. Salamat po sa buhay ni Bishop René, Pastora Ruby, na ginamit ko rin upang ang lugar na ito ay maging lugar para ng bahay, maging lugar ng kaligtasan para sa lahat ng mga tao. Salamat aming Ama, salamat Panginoon Jesus, salamat Banal na Espiritu. Ang aming pong panalangin, alam po namin, tinugot mo na sapagkat ito ay aming iniling sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang bawat isa ay nagsabi na Amen.
Yung